Mga kapatid, mahal kayo ni Jesus, pakiusap, bumaba kayo at mag-usap tayo. Kumusta sa lahat ng kahangahangang manonood mula sa buong mundo? Pagpalain kayo ng Diyos habang nakikinig kayo sa testimonya ng ating kapatid na si Kuya Dante. Ang testimonya na ito ay orihinal na ibinahagi sa aming lokal na wika at maingat na isinalin sa Tagalog para sa kapakinabangan ng lahat. Hinihikayat namin kayong ibahagi ang testimonya na ito sa isang kaibigan, kapatid o sinumang nangangailangan ng pag-asa ngayon. Gusto rin naming makomento kayo kung saan kayo nanonood at gusto naming ipagdasal kayo at ang inyong lungsod. Salamat at pagpalain kayo ng Diyos. Ang pangalan ko ay Dante Perez. Ipinanganak ako at lumaki sa lumang bayan ng San Ignacio, sa Batangas, isang lugar kung saan ang pananampalataya ay hindi lamang ginagawa. Ito ay humihinga sa bawat kalye, sa bawat tahanan, sa mismong hangin na nilalanghap mo. Kung lumaki ka doon, ang paniniwala ay hindi tanong. Ito ay isang katiyakan na ibinibigay sa iyo bago mo pamatutunan kung paano magtanong ng bakit. Naalala ko ang araw na nagbago ang lahat ng may nakakabahalang kalinawan. Hindi ito nagsimula bilang araw ng pagdududa. Nagsimula ito bilang araw ng matibay na paniniwala. Hapon na nang makilala ko ang iba. Nagtipon kami sa isang makipot na eskinita, hindi kalayuan sa lumang palengke, kung saan ang mapader ay nagtatago ng gabulong ng kasaysayan at katahimikan. Halos 10 kami, lahat ay nakasuot ng puting damit. Ang ilan sa mga mas bata ay mahigpit na nakabalot ang kanilang ulo. Ang kanilang mga mukha ay tumigas sa seryosong paraan na parang pinahandaan. Tumayo ako sa kanilang piling. Ang puso ko ay matatago. Sa tingin ko, matatag ito. Ngayong gabi, sabi ng isa sa mga matatanda, ang boses niya ay mahina ngunit matalim. Ipaalala natin sa kanila na ang lupain na ito ay hindi para sa uringang kanilang pagsamba. Walang umangal, walang nag-alinlangan. Ako rin ay hindi. Sa pagbabalik tanaw ngayon, ang katahimikan na iyon ay mas marami pang sinasabi tungkol sa akin kaysa sa anumang maari kong ipagtapat. Gumalaw kami ng magkakasama bago mag-orasyon. Naglalakat ng may layunin sa mga kalye ni San Ignacio. Ang bayan ay buhay sa karaniwan nitong ritmo. Majip na nakukrus sa trapiko, matindero na sumisigaw, mabatang naglalaro. Ngunit hiwalay kami mula rito, tulad ng mataong naglalakat sa loob ng ibang realidad. Ang simbahan ay tahimik na nakatayo sa dulo ang isang simpleng kalye. Hindi ito malaki o kahanga-hanga. Sa katunayan, mukha itong halos nakatago na parang ayaw nitong makita. Isang maliit na krus ang nakalagay sa tuktok, simple at walang adornong. Naalala kong matagal kong tinitigan ang krus na iyon kaysa sa dapat ko. Bakit sila nananatili? Bulong ang isa sa mga lalaki sa tabi ko. Bakit hindi sila umalis? Hindi ako sumagot nun. Naniniwala ako na hindi ko na kailangan. Sa sandaling lumapit kami, nagbago ang lahat. Naging mas mabigat ang hangin, bagaman sinabi ko sa sarili ko na tensyon lang iyon. Isa sa mga lalaki ang naktaas ng in-frame na larawan na mataas sa itaas ng kanyang ulo, sumisigaw ng nga salita ng pagsuwe. Ang iba ay naktaas ng kanilang maripel, mga aka, 47, na bahagyang kumikinang sa lumulubog na liwanag at pagkatapos ay nagsimula ang sigawan. Walang simbahan ang tulad ninyo sa bayan na ito. Hindi kayo nabibilang dito. Narinig ko ang sarili kong boses sa gitna nila, mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Kakaiba kung gaano kadali ang isang tao ay nagiging bahagi ng isang pulutong, kung gaano kabilis nawawala ang sariling boses. Nagpaputok kami sa hangin. Ang tunog ay sumira sa katahimikan ng kalye, umalingaw-ngaw sa magusali tulad ng kulog, naggalat ang mga ibon. Bumukas ang mga bintana. Kumalat ang takot ng mas mabilis kaysa sa usok mula sa aming mga baril. Sa loob ng simbahan, sumabo ang kaguluhan. Sumigaw ang matao, ang ilan ay sumubok tumakbo, ang iba ay natulala. Pagkatapos ay lumapit siya ang pastor. Mas matanda siya kaysa sa inaasahan ko. Ang kanyang buhok ay pilak.
Ang kanyang mukha ay may guhit, hindi sa takot, kundi sa isang bagay na hindi ko agad maunawaan. Nakasuot siyang puting abito, simple ngunit marangal, na may mahinang gintong disenyo na sumalo sa kakaibang liwanag sa paligid namin. Itinaas niya ang kanyang kamay, hindi sa galit, hindi sa depensa, kundi sa kapayapaan. Pakiusap, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng kaguluhan. Pakalmahin ninyo ang inyong sarili. Hindi kailangan ito. Ang kanyang salita ay lalo lamang nagtulak sa iba. Dalawang lalaki ang sumugod at marahas siyang sinunggaban. Kinalatkad siya pababa ngang hagdan. Pinanood ko itong nangyari. Ang aking katawan ay nanatiling tahimik. Ang aking isip ay kakaibang malayo. Umalis ka sa lugar na ito. Sigaw ngang isa sa kanyang mukha. Hindi ka welcome dito. Kumunot ang noong pastor ngunit hindi siya lumaban. Sa halip, tiningnan niya kami talagang tiningnan. Ang kanyang mga mata ay gumalaw mula sa isang mukha patungo sa isa pa at sa maikling segundo ay nagtagpo ang mga ito sa akin. Walang pagapot sa mga ito. Iyon ang mas nakakabahala sa akin kaysa sa anupamang bagay. Makinig kayo sa akin, sabi niya. Mas mahina na ang boses ngayon unit somehow mas matatag. Ang karahasan ay hindi magbibigay sa inyo ng inisip ninyo. Naramdaman ko ang isang bagay na nagbago sa loob ko noon, tulad ng isang lamat na nabubuo sa isang pader na ginugol ko nga taon sa pagtatayo. Ngunit mabilis ko itong itinulak pababa. Ang pagdududa ay hindi isang bagay na pinapayagan namin ang aming sarili hindi sa araw na iyon. Ang isa sa tabi ko ay nakpaputok muli sa hangin. Ang tunog ay nakakabingi sa ganoong kalapit na distansya. Bahagyang umurong ang pastor sa pagkakataong ito, ngunit hindi siya umalis. Itigil ninyo ito, sabi niya ng mas malakas na ngayon. Hindi ninyo naiintindihan ang ginagawa ninyo. Ang kanyang masalita ay tila kakaiba, halos hindi akma. Siyempre, naintindihan namin. Naniniwala kami na ipinagtatanggol namin ang katotohanan, pinoprotektahan ang isang bagay na sagrado. Iyon, sa tingin ko, ang sinasabi ko sa aking sarili. Ngunit pagkatapos ay may nagbago. Nagsimula ito sa liwanag. Sa una, inakala ko na lamang itong refleksyon ng lumulubog na araw sa pamamagitan ng stained glass ng mga bintana, ngunit ito ay naiba. Naging mas maliwanag ito, sobrang maliwanag, ngunit hindi ito nakasakit sa mata gayang dapat. Hindi ito natural. Ito ay buhay. Ang sigawan ay bumagal. Ang nga baril ay bumaba. Maging ang lalaking may hawak na larawan ay tila natulala. Ang liwanag ay bumuhos mula sa loob ng simbahan, umaapaw sa mga hagdan, bumabalot sa amin sa paraan na kapwa nakakabigla at kakaibang banayad. Binura nito ang mga anino, pinahaba nito ang mga gilid, ginawa nitong mukhang nakalantad ang lahat. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano ito? Bulong ng isang tao. Walang sumagot. Naramdaman ko iyon nun, hindi takot, hindi eksakto, kundi isang bagay na mas malalim. Isang bagay na wala akong pangalan. Ang pastor ay tuluyang huminto sa pakikipaglaban. Ang kanyang mukha ay nagbago. Ang tensyon ay umalis sa kanyang katawan, napalitan ng isang kapayapaan na tila tiyak. At pagkatapos ay nakita ko siya sa tingin ko, nakita ko. Mahirap ipaliwanag ang hindi kayang lamanin ng masalita. Ang liwanag ay nagkaroon ng anyo, o marahil ay inihayag nito ang naroon na. Isang presensya ang nakatayo sa loob nito, nagniningning, hindi may tatanggi. Walang nagsabi sa amin na tumakbo, walang nagbigay ngutos. Ngunit isa-isa, umatras kami. Pagkatapos ay lumingon kami. At pagkatapos ay tumakbo kami. Hindi ko na maalala kung gaano kalayo ako tumakbo, kung gaano katagal bago ako huminto. Ang aking mga baga ay nasusunog. Ang aking mabinti ay nanginginig. At ang aking isip ay tumangging unawain ang kakapangyarihang nangyari. Ang alam ko lang ay ito. Nagpunta ako roon na naniniwala akong tama ako, ngunit hindi ako umalis na kaparehong tao. Hindi ako huminto sa pagtakbo hanggang sa lamunin ako muli ngang bayan. Ang San Ignacio ay gumalaw na parang walang nangyari. Mabilis na dumadaan ang mga sasakyan, nagbubusina,
Nagtatalo ang mga tao sa presyo at sa malayo. May radyo na nagpapatugtog, nag-isang pamilyar na kanta. Parang halos nakakainsulto kung gaano kaordinaryo ang lahat habang sa loob ko may bagay na napunit. Yumuko ako, ang aking makamay ay nasa aking matuhod, sinusubukang makahinga. Mabilis na tumataas bumababa ang aking dibdib, ngunit hindi lamang iyon pagod. Ito ay kalituhan at isang bagay na mapanganib na malapit sa takot. Ano ang nakita natin? Tanong ng isa sa mga lalaki habang humihinga, nanginginig ang boses niya. Hindi ko pa iyon narinig mula sa kanya noon. Walang nakakitang anuman. Mabilis na sagot ng isa pa. Liwanag lang iyon. Marahil may kuryente sa loob ng gusali. Refleksyon. Kuryente. Putol ng unang lalaki. Sa tingin mo ba ang kuryente ay nagpapatakbo ng tao ng ganun? Katahimikan ang bumaba sa pagitan namin. Hindi ako nagsalita. Hindi ko magawa dahil sa kaibuturan. Alam ko na hindi lang iyon liwanag. Nagsimula kaming magiwalay ng walang gaanong sinasabi. Walang gustong ipagpatuloy ang pag-usap para bang ang pagsasalita tungkol dito ay magpapakatoto dito. At ang katotohanan ay isang bagay na hindi na namin sigurado kung kaya naming kontrolin. Habang naglalakad ako pauwi, mag-isa, ang makaya ay tila hindi pamiyar. Ang parehong magusali, ang parehong makipot na daan, ang parehong amoying alikabok at gasolina. Ngunit ang lahat ay tila lumipat. Paulit-ulit na nilalaro ng aking isip ang sandaling iyon, ang sukat ng pastor, ang kanyang kalmadong boses, at ang liwanag na iyon, ang presensya na iyon. Umiling ako, sinusubukang itulak ito palayo. Na-imagine mo lang, Dante, bulong ko sa aking hininga. Hayaan mo lang na abutin ka nga sandali. Iyon lang iyon. Ngunit kahit na sinabi ko iyon, hindi ako naniwala. Nang makarating ako sa bahay, ang aking ina ay nasa kusina. Ang amoy ng sinigang na baboy ay pumuno sa hangin, mainit at pamilyar. Dapat ay napagaan nito ang loob ko, palagi naman. Huli ka, sabi niya nang hindi lumilingon. Hugasan mo ang iyong mga kamay, handa na ang pagkain. Ang kanyang boses ay banayad, matatag, walang pagbabago. Tumayo ako roon ng mas matagal kaysa sa karaniwan, pinapanut siya. May isang bagay sa pagiging normal ngang eksena na nakpabilis sa tibok ngang aking dibdib. Dante, tawag niya, bahagyang lumingon. Narinig mo ba ako? Mabilis kong sagot. Narinig ko kayo. Hinugasan ko ang aking makamay, umupo, at sinubukan kumain, ngunit ang bawat subo ay tila mabigat. Parang pinipilit kong lunukin ang isang bagay na ayaw nga aking katawan. Napansin ngang aking ama, tahimik ka ngayong gabi. Sabi niya, tiningnan ako sa ibabaw ng kanyang salamin. May nangyari ba? Wala, sagot ko nang masyadong mabilis. Tinaasan niya akong kilay. Wala. Iniwasan ko ang kanyang tingin. Pagod lang. Tiningnan niya ako sandali. Pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Nagtapos doon ang pag-uusap, ngunit ang katahimikan na sumunod ay tila mas malakas kaysa sa anumang argumento. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Humiga ako sa aking kama, nakatingin sa kisame, ang mahinang liwanag ng ilaw poste na sumisilip sa bintana. Sa bawat pagpikit ko, nakita ko itong muli. Ang liwanag, ang figura sa loob nito, ang paraan kung paano tila nawala ang kapangyarihan ng lahat sa paligid ko sa presensya nito. At pagkatapos, may iba pang nagsimulang bumagabag sa akin, ang pastor. Bakit hindi siya natakot? Mayroon kaming nga baril. Sumisigaw kami. Kinalatkat namin siya na parang wala siyang halaga. Ngunit ang kanyang boses ay hindi kailanman nabali. Ang kanyang mga mata ay hindi kailanman tumigas. Kung mayroon man, may pag-alala hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa amin. Ang realisasyong iyon ay mas nakakabahala sa akin kaysa sa liwanag mismo. Ang karahasan ay hindi magbibigay sa inyo ngang iniisip ninyo. Ang kanyang masalita ay umalingaw-ngaw sa aking isip, tumatangging mawala. Humiga ako sa aking tagiliran, hinila ang kumot sa aking balikat, na parang mapoprotektahan ako nito mula sa aking mga iniisip. Paano kung nagsimula ako,
pagkatapos ay huminto. Ayaw kong tapusin ang pangungusap na iyon dahil ang pagtatapos nito ay nangangahulugang pagtatanong sa lahat ng aking pinagbasehan ng buhay. Mabilis na dumating ang umaga. Bumangon ako, naghilamos, at naghanda para sa araw gaya ng dati. Ang routine ay naging aking kanlungan. Kung makakagalaw lang ako pasulong, kalimutan ang nangyari, marahil ay mawawala ang hawak nito sa akin, ngunit hindi. Nang lumabas ako, nakita ko ang isa sa mga lalaki mula sa gabing bago. Ang pangalan niya ay Leo. Nakatayo siya sa kabilang kalye, nakikipag-usap sa isa pang lalaki, ngunit nang magtagpo ang kanyang nga mata sa akin, agad siyang umiwas ng tingin. Sapat na iyon upang sabihin sa akin ang lahat. Iniisip din niya iyon. Nang hapon na, nakita ko ang sarili ko malapit muli sa palengke. Hindi ko pinlano na pumunta doon. Dinala lang akong aking mapa. Ang eskinita kung saan kami naktipon ay walang tao na ngayon walang boses, walang tensyon, kundi tahimik na mga pader at nakalat na basura. Tumayo ako roon. Naalala kung gaano kami katiyak, kung gaano kami nakakaisa, at kung gaano kabilis ang lahat ay nakawatak-watak. Dante, lumingon ako sa tunog ng aking pangalan, si Leo pala. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang kanyang karaniwang kumpiyansa ay napalitan ng isang bagay na hindi tiyak. Nandito ka rin, sabi niya. Tumango ako, mukhang ganun na. Tumayo kami ng tahimik sandali bago siya muling nagsalita. Ano ang nangyari kagabi? Nagsimula siya, pagkatapos ay nag-alinlangan. Nahintay ako, ibinaba niya ang kanyang boses. Hindi natin pinag-usapan iyon. Bahagya akong kumunot ng no. Bakit hindi? Dahil wala itong kahulugan, mabilis niyang sabi. At ang mga bagay na walang kahulugan, nagdudulot silang problema. Tiningnan ko ang kanyang mukha. Hindi lang siya nalilito, natatakot siya. Kaya nakpapanggap tayo na hindi ito nangyari? Tanong ko. Oh, sagot niya ng matatag. Iyon mismo ang ginagawa natin. Umiwas akong tingin. Ang aking titik ay lumibot sa walang taong eskinita. Magpanggap, balewalain, magpatuloy. Tila simple iyon, ngunit may isang bagay sa loob ko ang lumaban. Dahil gaano man ako sumubok, hindi ko maalis ang pakiramdam na ang aming naranasan ay hindi lamang isang pangyayari, ito ay isang mensahe. At habang mas binabalewala ko ito, mas lalo itong lumalakas. Nang gabing iyon, habang mag-isa akong nakaupo sa aking silid, bumalik ang katahimikan. Ngunit naiba na ang pakiramdam nito ngayon mas mabigat, naghihintay. Ipinikit ko ang aking mga mata, hindi upang matulog, kundi upang mag-isip. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, pinayagan ko ang aking sarili na magtanong ng isang katanungan na palagi kong iniwasan. Paano kung mali ako? Sa sandaling tumining ang kaisipang iyon sa aking isip, isang kakaibang katahimikan ang pumuno sa silid, hindi walang laman, hindi malamig, kundi naroron. Dahan-dahan kong binuksan ang aking mga mata, ang puso ko ay nagsisimulang bumilis. Dahil sa kaibuturan, alam ko na ang liwanag na nakita namin ng gabing iyon hindi lang ito nanatili sa simbahang iyon, sinundan ako nito pauwi. Sa loob ng 3 araw, sinubukan kong bumalik sa pagkatao ko dati. Maaga akong gumising, nagdasal gayang dati. Sinusunod ang routine ng may maingat na pagpapanatili, na parang ang disiplina lang ay kayang burahin ang aking nakita. Sa panlabas, walang nagbago, ngunit sa loob, may isang bagay na tumangging bumalik sa dati, para itong isang pinto na bumukas sa aking isip, at gaano man ako sumubok, hindi ko na ito may sara muli. Sa ika-4 na gabi, nagbago ang lahat. Tahimik ang bahay, nakatulog na ang aking mamagulang, at ang bayan sa labas ay lumambot sa mga malalayong bulong. Nakaupo ako sa gilid ng aking kama, nakatingin sa aking makamay, inuulit muli ang sandali, ang liwanag, ang presensya, ang paraan kung paano bumaksak ang aking katiyakan ng walang babala. Sapat na, sabi ko ng malakas. Ang aking boses ay tila hindi pamilyar sa katahimikan. Masyado ko na itong pinag-isipan. Tumayo ako at nagsimulang maglakad-lakad sa silid.
Sinusubukang alisin ang bigat na pumipiga sa aking dibdib. Takot lang iyon. Patuloy ko, na parang nakikipagtalo sa isang hindi nakikita. Iyon lang iyon. Ang takot ay maaring magpaimagini sa mga taong nga bagay. Ngunit kahit na nagsalita ako, may isang bagay sa loob ko ang lumaban. Dahil ang takot ay hindi pakiramdam ngang kapayapaan. At ang naramdaman ko sa sandaling iyon ay hindi kaguluhan, hindi ito kalituhan, ito ay kalinawan. Ang realisasyong iyon ang nagpatigil sa akin. Nakatayo ako ng tahimik, bumagal ang aking hininga, ang aking mainiisip ay lumit sa isang punto. At pagkatapos, ay naramdaman ko itong muli hindi kasing lakas ngang dati, hindi kasing nakakabigla tulad ng liwanag sa simbahan, kundi naroroon, banayad tulad ng isang tahimik na kamalayan na marahang pumipiga sa aking isip. Lumingon ako patungo sa sulok ngang silid. Ang aking mga mata ay naghahanap sa mga anino. Sino ang nandiyan? Tanong ko. Walang sagot. Ngunit ang katahimikan ay hindi naramdaman na walang laman. Naramdaman itong matulungin. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ito totu, bulong ko, pagod lang ako. Umupo ako muli. Pinatakbo ang aking makakamay sa aking mukha. Kailangan mong matulog, Dante. Iyon lang iyon. Ngunit sa sandaling ipinikit ko ang aking mamata, narinig ko ito hindi, sa aking matainga, kundi malinaw. Bakit ka natatakot sa katotohanan? Agad kong iminulat ang aking mga mata. Lumingon ako sa silid muli. Sa pagkakataong ito ay mas apurahan. Sino ang nagsabi niyan? Walang nakatayo sa harap ko, walang galaw, walang tunog. Ngunit ang tanong ay nanatiling malinaw, matatag, hindi may tatanggi. Tumayo ako muli, humihigpit ang aking dibdib. Hindi ito possible, sabi ko ng mas malakas na ngayon. Hindi ako nakakarinig ng kabakay-bakay. Ngunit sa kaibuturan, alam ko na hindi ako nag-imagine. Dahil ang boses ay hindi naramdaman na banyaga, naramdaman itong kilala. Nakita mo ang liwanag. Dumating muli ang nga salita, kalmado at walang pag-aalinlangan. Lumunok ako ng husto, tuyo ang lalamunan ko. Tumigil ka, sabi ko, nanginginig ang boses sa kabilang aking pagsubok na kontrolin ito. Tumigil ka lang, alam mo ang nakita mo. Umiling ako, bahagyang umatras, na parang ang distansya ay kayang patahimikin ang nangyayari. Hindi, sabi ko ng matatag. Wala akong alam, ngunit kahit na itinanggi ko ito, bumalik ang aking isip sa sandaling iyon ang figura sa liwanag. Ang presensya na nag-alis ngang bawat gramo ngalit at pinalitan itong isang bagay na hindi ko naintindihan, isang bagay na tila mas mataas kaysa sa anumang alam ko. Bakit ako? Bigla kong tanong. Lumabas ang tanong bago ko pa ito mapigilan. Bakit ko makikita ang isang bagay na tulad niyan? Naging tahimik muli ang silid. Sa sandali, inakala ko natapos na marahil ay na-imagine ko lang ang lahat. Ngunit pagkatapos, dahil handa kang tumingin, dumating ang sagot, simple at direkta. Naramdaman ko ang lamig na dumaan sa akin. Handa? Hindi. Hindi iyon totu. Hindi ako nagpunta doon para makakita ng anuman. Nagpunta ako doon para sirain, para patahimikin, para patunayan ang isang punto. Hindi ako handa, ipinaktalo ko. Nagpunta ako doon para pigilan sila, at gayon pa man nakita mo, hinigpitan ko ang aking makamao. Kahit sino ay maaring nakakita niyan, hindi lahat ay nanatili ng sapat upang tanungin ito. Iyon ay tumagos ng mas malalim kaysa sa inaasahan ko dahil totoo iyon. Kahit na tumatakbo kami, kahit na ang takot ay lumamon sa akin, isang bahagi ko ay nanatiling mulat, nanonood, pinanghahawakan ang sandali sa halip na ilibing ito. Dahan-dahan akong umupo, ang aking lakas ay kumukupas sa bigat ng aking nararanasan. Ano ang gusto mo sa akin? Mahina kong tanong sa pagkakataong ito. Mas matagal ang katahimikan hindi walang laman, kundi sinadya. Pagkatapos, sa wakas, gusto kong maunawaan mo. Huminga ako ng nanginginig. Maunawaan ang ano? Walang sagot na dumating agad. Sa halip,
Napuno ang aking isip, mga imahe hindi panaginip, hindi imahinasyon, kundi mga alala. Ang mukha nga pastor, ang kanyang kalmado, ang paraan kung paano niya kami tiningnan hindi sa galit, kundi sa isang bagay na mas malalim. Habag, bakit hindi siya lumaban? Tanong ko, halos sa sarili ko, dahil alam niya ang hindi mo alam. At ano iyon, pinilit ko. Ang tugon ay dumating ng dahan-dahan, na parang bawat salita ay may bigat na lampas sa tunog nito, na ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng karahasan upang ipagtanggol ito. Naramdaman ko ang isang bagay sa loob ko na nabasag sa sandaling iyon. Buong buhay ko, naniwala ako na ang lakas ay nangangahulugang kontrol, na ang matibay na paniniwala ay nangangailangan ng puwersa, na ang pagtatanggol sa paniniwala ay nagbibigay katwiran sa agresyon, ngunit nakatayo sa silit na siya ay nakatayo na walang anuman. At gayon pa man, kami ang tumakbo, tinakpan ko ang aking mukha ng aking makamay, ang aking mga iniisip ay bumubuhos ng mas mabilis kaysa sa kaya kong pigilan. Hindi ito makatuwiran, bulong ko. Lahat ng alam ko, lahat ng itinuro sa akin ang katotohanan ay hindi natatakot sa matanong, Dante. Ang pangalan ko, ang paraan ng pagkakasabi nito malinaw, personal. Hindi may tatanggi ay nagpadala ng alon ng realisasyon sa akin. Hindi ito ang aking isip, hindi ito imahinasyon. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking kamay. Ang aking mga mata ay nakatitig sa walang laman na espasyo sa harap ko. Sino ka? Tanong ko. Ang tanong ay nakabitin sa hangin, mas mabigat kaysa sa anumang tinanong ko sa aking buhay. Sa sandali, walang anuman. At pagkatapos, ay lumipat, ang presensya hindi mas malapit, kundi mas malinaw. Alam mo na, nahabol ko ang aking hininga. Ayaw kong sumagot, dahil ang pagsagot ay nangangahulugang pagtawid sa isang linya na hindi ko na kailanman mabubura. Ngunit ang katotohanan ay nabuo na sa loob ko, hindi inimbitahan at hindi may tatanggi, ang liwanag, ang kapayapaan, ang autoridad ng walang puwersa. Mayroon lamang isang pangalan na kayang ikabit ng aking isip dito. Lumunok ako ng husto, ang aking boses ay halos bulong. Jesus, sa sandaling sinabi ko ito, ang silid ay bumaba sa isang malalim, hindi matitinag, na katahimikan, hindi walang laman, hindi malayo, kundi puno. At sa katahimikan na iyon, naunawaan ko ang isang bagay na kapwa nakakatakot, at nagpapakumbaba sa akin, ang lalaki na inakala kong ako ay hindi na ang lalaki na ako ay nagiging. Sa sandaling sinabi ko ang kanyang pangalan, may isang bagay sa loob ko ang nagbago sa paraan na hindi ko lubos na may paliwanag. Hindi ito tulad ng takot na nakilala ko noon. Ito ay mas malalim kaysa doon tulad ng pagtayo sa gilid ng isang bagay na malawak, isang bagay na maaring kumonsumo sa akin, o ganap akong baguhin. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, naunawaan ko na ang paniniwala ay hindi lamang isang bagay na iyong minana, ito ay isang bagay na iyong pinipili. At iyon ang nakatakot sa akin. Hindi, ako natulok ng gabing iyon. Umupo ako na ang likod ay nakasandal sa dingding. Ang aking mga tuhod ay nakadikit sa akin, nakatitig sa mahinang liwanag ng aking silit, na parang inaasahan kong may isang bagay o isang tao ang muling lilitaw. Ngunit hindi bumalik ang boses. Ang presensya na naramdaman ko ay tumahimik, hindi nawala, ngunit hindi na nagsasalita. At sa paanuman, ang katahimikan na iyon ay mas malakas kaysa sa anumang narinig ko noon. Dahil ngayon, akin na ang tanong upang sagutin. Dumating ang umaga na may bigat na hindi ko mayalis. Ang aking refleksyon sa salamin ay pareho, ngunit ang aking mamata ay nakanulo sa akin. May isang bagay na hindi mapakali sa mga ito, isang bagay na naghahanap. Dante, tawag ng aking ina mula sa kabilang silid. Mahuhuli ka. Parating na ako, sagot ko, malayo ang aking boses kahit sa sarili ko. Ginawa ko muli ang magalaw na gilamos, nagbihis. Lumabas ngunit ang lahat ay naiba na ngayon. Ang mga kalyeng San Ignacio,
na dati napakapamilyar, ay tila isang lugar na nakita ko sa unang pagkakataon. Bawat mukha na nadaanan ko, bawat boses na narinig ko ay tila pansamantala, na parang hindi na ako ganap na bahagi nito. Ang kaisipang iyon ay bumagabag sa akin. Nakita ko si Leo ng hapon na iyon malapit sa parehong sulok kung saan kami madalas makita. Nakasandal siya sa dingding, nakakrus ang mabraso, tensyonado ang ekspresyon niya. Nang makita niya ako, bahagya siyang umayos. Mas masama ang hitsura mo kaysa sa nararamdaman ko, sabi niya, sinubukan ang kalahating ngiti. Hindi ko iyon sinuklian, kailangan nating mag-usap, sabi ko. Nawala ang kanyang ngiti. Tungkol saan, alam mo kung ano. Mabilis siyang luminga sa paligid, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang boses. Sinabi ko sa iyo, hindi natin pinag-usapan iyon. Ako ay nagsasalita, sabi ko ng matatag. May isang bagay sa aking tono ang nagpatigil sa kanya. Maingat niya akong tiningnan bago muling nagsalita. Sige, mahina niyang sabi, ngunit hindi rito. Naglakad kami ng tahimik hanggang makarating kami sa isang mas tahimik na kalye, malayo sa ingay ng palengke. Dun, lumingon siya para harapin ako ng buo. Sabihin mo ang kailangan mong sabihin, bulong niya. Nagalinlangan ako sandali, hindi dahil hindi ko alam kung ano ang sasabihin, kundi dahil ang pagsasabi nito ay magpapatuturito. May narinig ako, sa wakas ay sabi ko, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Anong ibig mong sabihin? Pagkatapos ng gabing iyon, hindi ako makatulog, patuloy ko. At pagkatapos ay narinig ko ang isang boses. Bahagya siyang umatras. Isang boses, tumango ako. Nagsalita ito sa akin, lumilit ang kanyang mata. Dante, makinig ka sa sarili mo. Alam nito ang mga bagay, putol ko. Mga bagay na hindi ko sinasabi ng malakas. Mga bagay na iniisip ko. Hindi ibig sabihin niyan ang anuman. Putol niya, bagaman kulang sa kombiksyon ang kanyang boses. Nag-iimagine lang ang mga tao kapag sila ay nababagabag. Sinabi nito na nakita ko ang katotohanan. Pinilit ko. Iyon ang nagpatigil sa kanya ng matagal. Walang ni isa sa amin ang nagsalita. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Pinatakbo ang isang kamay sa kanyang mukha. Hindi tayo dapat pumunta doon, bulong niya. Iyon ang unang matapat na sinabi niya. Sa tingin ko, siya iyon, mahina kong sabi. Natigilan si Leo. Huwag mong sabihin iyan, babala niya. Sa tingin ko, siya si Jesus. Tumigil, mas matatag na ang boses niya ngayon. Huwag mong sabihin ang pangalang iyan ng ganon. Bakit hindi? Tanong ko. Dahil hindi mo naintindihan ang sinasabi mo, bawi niya. Ang kanyang mamata ay kumikislap sa pagitan ng galit at takot. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung marinig kang matao na nagsasalita ng ganito? O sabi ko, at sinasabi mo pa rin iyan. Pinanatili ko ang kanyang tingin. O, ang sagot na iyon ang mas nakakabahala sa kanya kaysa sa anupamang bagay. Umiwas siyang tingin, naglakat ng ilang hakbang bago muling lumingon sa akin. Mapanganib ito, sabi niya, ibinaba muli ang kanyang boses. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa ating lahat. Alam ko, sagot ko, kung gayon, bakit mo ito ginagawa? Ang tanong ay nakabitin sa pagitan namin, bakit? Marami sana akong masabi. Maari kong sinubukan ipaliwanag ang boses, ang presensya, ang paraan kung paano ang lahat ng akala kong alam ko ay nabagabag. Ngunit walang alinman sa mga sagot na iyon ang magiging kumpleto, kaya sinabi ko sa kanya ang katotohanan, dahil hindi na ako makapagpanggap. Tinitigan niya ako, naghahanap sa aking mukha, na parang sinusubukang hanapin ang bersyon ko na dati niyang kilala. Ang lalaking iyon sa simbahan, patuloy ko, matatak na ang boses ko ngayon. Kinalatkat namin siya, sinigawan, tinutukan kang baril, at tiningnan pa rin niya kami ng may kapayapaan. Hindi iyan nagpapatunay ngang anuman, bulong ni Leo. Nagpapatunay iyan ngang lahat, sabi ko. May kapangyarihan kami. Siya ay wala. At gayon paman, kami ang nawalan ng kontrol. Umiling si Leo, ngunit nakita ko ang pagdududa na unti-unting pumapasok.
Nalilito ka, sabi niya, ito ay kalituhan lang. Hindi, sabi ko, ito ay kalinawan. Ang salita ay nakabitin sa hangin, mas mabigat kaysa sa inaasahan ko. Huminga siya ng nainis. Kung gayon, ano ngayon? Tanong niya. Ano ang gagawin mo? Babalik dun. Papasok sa simbahang iyon na parang walang nangyari. Hindi ako sumagot agad dahil ang naisip ko na iyon, hindi ko alam, inamin ko. At paano kung may makakita sa iyo? Pilit niya. Paano kung malaman nila ang iniisip mo? Muli kong sinalubong ang kanyang tingin. Kung gayon, malalaman nila. Tumigas ang kanyang ekspresyon. Hindi ka nag-iisip ng malinaw. Marahil sa unang pagkakataon sa aking buhay, sabi ko, ako ay nag-iisip ng malinaw. Iyon ang sandali na naramdaman ko, ito ang distansya sa pagitan namin. Hindi pisikal na distansya, kundi isang bagay na mas malalim. Tumayo kami ng makatabi ilang araw lang nakaraan, nakakaisa sa layunin, tiyak sa aming landas. Ngayon, nakatayo kami sa makabilang panig ng isang bagay na hindi namin lubos na matukoy. Kailangan mong itigil ito. Dante, sabi ni Leo sa wakas, mas mahina na ang boses niya ngayon, bago pahuli ang lahat. Maingat kong pinag-isipan ang kanyang mga salita. Huli na, ang pariralang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Dahil nagtaka ako, huli na ba? May isang bagay na ba ang nagsimula na hindi ko na kayang baliktarin? Sa tingin ko hindi ko magagawa, matapat kong sabi. Tiningnan niya ako ng matagal, pagkatapos ay dahan-dahang umiling. Hindi na kita nakikilala, sabi niya. Naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan na bumaba sa akin habang sumasagot ako. Nagsisimula na rin akong hindi makilala ang sarili ko. Tumayo kami ron ng tahimik. Dalawang lalaki na minsan ay nagbahaging ang parehong katiyakan, ngayon ay nahahati sa isang sandali na tumangging kalimutan. Habang lumalayo ako sa kanya, naramdaman ko ang bigat na kung ano ang nasa hinaharap na pumipigas sa akin. Hindi ko alam kung saan hahantong ang landas na ito. Hindi ko alam kung ano ang magiging halaga nito sa akin. Ngunit isang bagay ang naging malinaw. Hindi na ako makakabalik sa kung sino ako. At sa isang lugar na malalim sa loob ko, sa ilalim ng takot at kawalan ng katiyakan, may isang tahimik na paniniwala ang lumalago. Ang liwanag na nakita ko sa simbahang iyon ay hindi lamang isang bagay na nasaksihan ko, ito ay isang bagay na tumatawag sa akin pasulong. At handa man ako o hindi, nasa landas na ako upang sagutin ito. May mga sandali sa buhay ng isang tao kung saan ang landas sa unahan ay nagiging impossible ng balewalain. Para sa akin, dumating ang sandaling iyon 3 araw pagkatapos ng aking pag-usap kay Leo. Sinubukan ko talagang, sinubukan na ilibing muli ang lahat. Iniwasan ko ang mga kalye malapit sa simbahan, nakayuko ako, mas kaunti akong nagsasalita. Maging ang aking mga dasal ay naging mas maikli, mas mekanikal, na parang may tatago ko ang mga tanong na bumabangon sa loob ko sa pamamagitan ng pagtanggi na bigyan sila ng nga salita. Ngunit may paraan ang katotohanan ng paghihintay at pagkatapos ay pagbabalik. Nang umagang iyon, gumising ako ng may kakaibang katiyakan na hindi ko may paliwanag. Hindi ito malakas, hindi ito puwersado, ito ay tahimik, ngunit matatag. Nakaupo ako sa gilid ng aking kama, nakatingin sa sahig, alam na ang aking gagawin. Hindi, sabi ko sa aking hininga, hindi ito matalino, ngunit hindi umalis ang kaisipan. Nanatili itong matatag. Tumayo ako, naglakat-lakat sa silid, sinubukang guluhin ang sarili ko. Lumabas pa ako, umaasa na lalamunin ng ingay ng bayan ang aking iniisip. Ngunit nang dumampi ang aking mapaa sa kalye, naunawaan ko ang isang bagay na nakakabahala. Naglalakat na ako patungo sa direksyong iyon pabalik sa simbahan. Bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa sa nakaraan, hindi dahil sa distansya, kundi dahil sa kahulugan nito. Hindi lang ako bumabalik sa isang lugar, humahakbang ako patungo sa isang katotohanan na ginugol ko ang aking buhay sa pag-iwas. Tahimik ang makalye habang papalapit ako ang parehong magusali, ang parehong makipot na daan,
ang parehong maliit na krus sa tuktok ng istruktura, ngunit ang lahat ay naiba na ngayon. Ang simbahan ay nakatayo gaya ng dati simple, tahimik, halos nakatago, walang pulutong, walang sigawan, walang ingay, tanging katahimikan. Huminto ako ilang metro ang layo, mas malakas ang tibok ng puso ko kaysa sa gabing inatake namin ang lugar. Ito na ang pagkakataon mong umalis. Bulong ko sa sarili ko, lumingon ka. Walang makakaalam, ngunit hindi ako gumalaw. Dahil sa kaibuturan, alam ko na hindi na ito tungkol sa pagiging nakikitang iba. Ito ay tungkol sa pagiging tapat sa sarili ko. Naglakad ako pasulong. Bawat hakbang ay tila paktawid sa isang linya na hindi ko na kailanman mabubura. Nang marating ko ang pinto, nag-alinlangan ako. Ang aking kamay ay nagtagal sandali bago sa wakas ay itinulak ito upang bumukas, tahimik sa loob. Ang sikat ng araw ay sumasala sa mga stained glass na bintana, nagtatapon ng malambot na kulay sa sahig. Ilang tao ang tahimik na nakaupo, nakayuko ang kanilang nga ulo, walang sumigaw, walang nakipagtalo. Ito ay ganap na kabaliktaran ng akala kong mangyayari. Dahan-dahan akong pumasok, halos umaasa na may mangyayari sa sandaling tumawid ako sa pintuan. Ngunit walang dramatikong naganap, walang biglaang liwanag, walang boses, tanging katahimikan. At sa paanuman, ang katahimikan na iyon ay naramdaman na mas mabigat kaysa sa anupamang bagay. Maaari ba akong tumulong? Ang boses ay nakmula sa likod ko. Mabilis akong luminghon. Siya pala ang pastor. Nakatayo siya ilang hakbang ang layo, nakasuot ng parehong puting abito. Kalmado ang kanyang ekspresyon gaya ng dati. Walang bakas ng galit, walang bakas ng takot, walang pagkilala sa aking ginawa. O marahil ay may pagkilala, ngunit pinili niya ang iba. Sa sandali, hindi ako makapagsalita. Ito ang lalaki na kinalatkat namin, ang lalaki na binalaan namin, at gayon pa man narito siya, nakatayo sa harap ko na parang walang nangyari. Nagsimula ako. Ngunit nahuli ang mga salita sa aking lalamunan. Nahintay siya ng may pasensya, hindi demanding, hindi nahihinala, kundi naroon lamang. Ako ay nandun. Sa wakas ay sabi ko. Bahagyang lumambot ang kanyang nga mata. Alam ko. Ang sagot na iyon ang nagulat sa akin. Alam ninyo, tanong ko. Dahan-dahan siyang tumango. Naalala ko ang iyong mukha. Naramdaman ko ang alon ng kahihiyan na bumangon sa loob ko. Yumuko ako, hindi kayang salubungin ang kanyang tingin. Nagpunta kami upang sirain ang lugar na ito, inamin ko, sumigaw kami. Nagpaputok kami ngang baril, kami takot ka, mahina niyang sabi. Tumingala ako sa kanya, nalilito. Takot? O, sagot niya. Ang matao ay madalas na nagiging maingay kapag sila ay natatakot. Ang kanyang mga salita ay nagpahina sa akin sa paraan na hindi ko inaasahan. Hindi ako natakot, sabi ko ng instinctive. Bahagya niyang ikiniling ang kanyang ulo. Sigurado ka. Binuksan ko ang aking bibig upang sumagot. Pagkatapos ay huminto, dahil ngayon, hindi na ako sigurado. Bumaba ang katahimikan sa pagitan namin. May nakita ako. Sa wakas ay sabi ko, mas mababa ang boses ko. Nang gabing iyon, dahan-dahang tumango ang pastor, na parang inaasahan niya ang mga salitang iyon. Liwanag, patuloy ko, at isang presensya. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago, ngunit may isang tahimik na pag-unawa sa kanyang mamata. Inakala kong na-imagine ko lang iyon, dakdak ko, ngunit hindi ko makalimutan. At pagkatapos ay narinig ko ang isang boses. Sa sandaling sinabi ko iyon, humikpit muli ang aking dibdib. At ano ang sinabi ng boses? Mahina niyang tanong. Nag-alinlangan ako pagkatapos ay sumagot. Tinanong ako kung bakit ako natatakot sa katotohanan. Tahimik sandali ang pastor. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na mananatili sa akin habang buhay. At ano sa tingin mo ang katotohanan? Ang matanong ay tumining ng malalim sa loob ko. Sa unang pagkakataon, hindi ako nagmadaling sumagot. Hindi ko inulit ang itinuro sa akin. Hindi ako nagtago sa likod ng katiyakan.
Tumayo lang ako doon at pinayagan ang aking sarili na maging tapat. Sa tingin ko, nagsimula ako ng dahan-dahan, hindi ko na alam. Ang pag-amin ay tila kapwa isang paggawala at isang paglaya. Tumango ang pastor hindi nabigo, kundi pinasigla. Doon nagsisimula ang pag-unawa. Sabi niya, tumayo kami roon sa tahimik na katahimikan, walang presyon, walang argumento, kundi espasyo lamang. Sinabi ko ang kanyang pangalan, dagdag ko ng mahina. Ang mga matang pastor ay nakatitig sa akin. Kaninong pangalan? Lumunok ako, Jesus. Sa sandaling sinabi ko ito, naramdaman ko muli ang parehong katahimikan, hindi sa paligid ko sa pagkakataong ito, kundi sa loob ko. Hindi nagulat ang pastor. Ngumiti lang siya, hindi isang matagumpay na ngiti, hindi isang alam na ngiti, kundi isang banayad, pasensyosong ngiti. Ang pagtatanong ang unang hakbang, sabi niya. Luminga ako muli sa simbahan, ang liwanag, ang kapayapaan, ang tahimik na presensya na tila pumupuno sa espasyo ng walang puwersa. Hindi ko naiintindihan ang lahat, inamin ko. Hindi mo naman kailangan, sagot niya. Ang sagot na iyon ay nanatili sa akin. Dahil buong buhay ko, naniwala ako na kailangan kong katiyakan bago ako makakagalaw pasulong. Ngunit ngayon, may iba akong natutunan. Minsan, ang unang hakbang ay hindi katiyakan. Ito ay kahandaan. Huminga ako ng dahan-dahan. Naramdaman ang bigat sa aking dibdib na nagsisimulang gumaan ng bahagya. Hindi ko alam kung saan ito hahantong, sabi ko. Tumango ang pastor. Ako rin, sagot niya. Tiningnan ko siya, nagulat. Kayo, ngumiti siya muli, mas malambot sa pagkakataong ito. Ang pananampalataya ay hindi kawalan ng tanong, Dante. Ito ang tapang na patuloy na maglakad sa kabila nito. Ang kanyang salita ay tumining ng malalim sa loob ko. Sa unang pagkakataon simula ng gabing iyon, naramdaman ko ang isang bagay maliban sa takot, hindi kumpletong kapayapaan, hindi ganap na pag-unawa, kundi isang bagay na totu, isang bagay na matatag, pag-asa. Habang nakatayo ako roon, sa lugar na minsan ay pinuntahan ko upang sirain, naunawaan ko ang isang bagay na nagbagong lahat. Ang liwanag na nakita ko ng gabing iyon ay hindi dumating upang hatulan ako, dumating ito upang tawagin ako. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ako tumakbo.